Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang COMELEC officer patay matapos atakihin sa puso sa Peace Covenant signing sa Pidig, Ilocos Norte. Aso, patay matapos pagtatagain ng isang tindera sa palengke sa Subic, Zambales. Pinakauling update sa suspensyon ng klase dahil sa mataas na heat index, tutukan live. At malawakang Operation Baklas, isasagawa kasabay ng pagsisimula ng local campaign period bukas, March 28. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, apektado na raw ang kalusugan ng ilang estudyante sa Calasiao Comprehensive National High School dahil sa mainit na panahon. Kaya may kanya-kanyang diskarte ang mga mag-aaral upang maibsan ang mainit na panahon. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Pag-asa, naitala ngayong araw ang 47 degrees Celsius danger level na heat index sa Dagupan City at maging sa probinsya ng Pangasinan. Mas ramdam daw ang epekto ng matinding init ng panahon ngayong formal na nagsimula ang dry season. Gaya na lamang sa bayan ng Calasiao kung saan nagpapatupad ng half-day na face-to-face classes ay nakaranas ng pananakit ng ulo at pagkahilo ang ilang estudyante. Sa tala ng school clinic ng Calasiao Comprehensive National High School, umabot sa 22 kaso ng pagkahilo ng mga estudyante ang naitala ngayong buwan kung saan nararanasan ang matinding init ng panahon. 2 sa pinakahuling kaso naitala nung Martes. Namumutlaps, pinoposition po namin, tinataas namin yung paa, and then nagpo-provide kami ng ventilation. Tapos ini-sprayan namin ng cold water para maano yung heat sa katawan. 73 estudyante rin ang nagpakonsulta sa klinik dahil sa pananakit ng ulo. Karamihan, bunsod ng mainit na panahon. May 2 rin daw na nahimatay. Naitala ito noong March 6 at March 18. Pero na-atensyonan daw agad ng school nurse. Ngayon nagsimula na ang tag-init. Asahan daw natitindi pa ang mararanasang heat index. Handa raw sa sitwasyon ang magkaibigan na grade 10 students na sina Isha at Apple. Magbaon po lagi ng tubig, tas lagi pong inumin, stay hydrated po. Magdala po ng payong and extra clothes po. Sa tala ng Health Emergency Management Unit ng CHD Ilocos, wala pang nitatalang kumpirmadong heat-related cases sa rehiyon. May mga report po kasi tayo na pagkahimatay dahil po sa init po ng panahon. Kabilang na po dyan yung mga estudyante po at yung mga nagtatrabaho po sa atin pong mga kalsada. Although kailangan pa po kasi natin itong i-verify. Patuloy ang paalala ng Health Authority na kung walang importanteng gagawin sa labas, mainam na manatili sa loob ng bahay, lalo na sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kabilang sa mga heat emergency cases na binabantay ng otoridad ang heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Chris, ilan sa mga dapat natandaan ng ating mga kababayan para makaiwas nga sa tinatawag na heat emergency-related cases ay ugaliin daw na magsuot ng presko o yung komportableng kasuotan. Mas mainam daw yung mga light-colored na mga kasuotan. Ugaliin din syempre uminom ng maraming tubig, as much as possible iwasan yung pag-inom ng kape at saka ng mga soda. At syempre sakali man na hindi maiwasan talaga lumabas ng bahay sa pagitan ng 11 a.m. hanggang 5 p.m. ay mas mainam na magsuot ng sombrero o magdala ng payong na pananggalang sa matinding init ng panahon. Chris? At Jasmine, kaugnay nga sa mataas na heat index, may mga nag-anunsyo ba ng class suspension ng mga lugar o LGU para bukas? Chris, actually ongoing pa yung consolidation na ginagawa ng Pangasinan PDRRMO para dun sa mga local government units na magpapatupad ng suspension ng klase bukas. Pero doon sa initial na data na ibinigay ng Pangasinan PDRRMO, as of now ay mayroong 11 na local chief executive ang naglabas ng executive order ng suspension ng klase bukas March 28. May ilang bayan, Chris, na half day lamang yung klase o half day lamang yung face-to-face class
classes habang may mga bayan naman na buong maghapon na suspended yung face-to-face classes. Kabilang dyan ang San Manuel, Sual, Anda, Urbistondo, Malasiki, Bayambang, Rosales, San Jacinto, San Quintin, San Carlos City at Urdaneta City. Samantalang sa probinsya naman ng La Union ay naglabas na ng executive order ang alkalde ng Aringay na suspended bubukas ang kanilang klase, ang face-to-face classes sa bayan ng Aringay. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, patuloy na bumababa ang antas ng tubig sa 6 na water reservoir sa Hilagang Luzon. Kabilang dyan ang Ambuklaw sa Benguet at San Roque Dam sa San Manuel, Pangasinan. Pati na ang Angat at Ipo Dam sa Bulacan at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Bagyang tumaas ang antas ng tubig sa Binga Dam o sa Benguet at Magat Dam sa Isabela. Dead on arrival sa ospital ang COMELEC officer ng PIDIG, Ilocos Norte matapos atakihin sa puso. Kahapon ng umaga sa isinasagawang Peace Covenant signing ng mga kandidato. Ayon sa pulisya, habang nagsasalita si Judy Adriano, 56 anyos, sa harap ng mga kandidato bigla umano siyang nahilo at nawala ng malay. Agad namang tinulungan ng mga pulis at itinakbo sa PIDIG District Hospital si Adriano at kalaunay inilipat sa Provincial Hospital pero idineklarang dead on arrival. Sa initial investigation is meron pong sakit itong COMELEC officer natin, is naatake po siya, and nung natumba po siya during his speech is bigla po siyang dinala po siya ng mga kapulisan sa Provincial Hospital. Malawakang Operation Baklas, isasagawa kasabay ng pagsisimula ng local campaign period bukas, March 28. Tutukan sa report. Bukas na ang simula ng campaign period para sa local candidates. Sasabayan ito ng COMELEC ng malawakang Operation Baklas sa buong bansa. Katuwang ng COMELEC ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para baklasin ang campaign materials na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Nakahanda naman ang PNP sa pagbibigay seguridad sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. May mga pulis na nakatalaga para sa road at area security ng mga kandidato, lalo na sa mga campaign sortie. Karagdagang pulis ang itatalaga sa mga lugar na nasa areas of concern at nasa ilalim ng yellow category, gaya sa Aguilar, Binmalay, Malasiki, Mangaldan, Sual, San Quintin, Urdaneta City at Dagupan City. Ito yung mga tinututukan natin in terms of additional na deployment. Sa ngayon naman, wala tayo masyadong namomonitor na pwedeng ma-aggravate yung situation o baga ma-elevate itong status ng mga to. Ayon sa PNP at COMELEC, sa ngayon, walang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa Pangasinan. Pero pinaghahandaan na rin ng otoridad ang posibilidad ng intense political rivalry sa pagsisimula ng local campaign period. Let us not lower our guard down pag nag-start yung campaign period for local candidates. Diyan na rin yung umiinit yung kampanya. Marapat lang na bantayan pa rin natin. Maski na wala tayong namomonitor na possible na mga kaguluhan. Tuloy-tuloy ang kabi-kabila ang COMELEC checkpoint ng otoridad sa Pangasinan. Layo nito na maisakatuparan ng tahimik, payapa at ligtas na eleksyon 2025. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pasintabi po, sensitibo ang susunod na balita. Patay ang isang aso sa Subic, Zambales matapos na pagtatagain ng isang tindera sa palengke. Bago mamatay, nakuhanan pa ng video ang dugo ang aspin na si Tiger. Kwento ng may-ari ng video, lumapit sa kanila si Tiger matapos tagain, kaya niya kinuhanan ng video. Ayon sa barangay, tinaga ang aso matapos umanong magnakaw ng karne sa pwesto ng tindera. Posibleng paglabag daw ito sa Animal Welfare Act. Hawak na ng mga pulis ang tindera at wala pa siyang pahayag. Kinondena naman ng Philippine Animal Welfare Society ang animal cruelty kay Tiger. Samantala, road emission testing ng DENR at LTO isinagawa sa National Highway sa Calasiao, Pangasinan. Balitang hatid ni CJ Turida. Nagsanib puwersa ang mga kawani ng DENR, LTO at LGU sa isinagawang roadside emission testing sa mga sasakyan na dumaan sa National Highway na bahagi ng Barangay Nalsian, Calasiao, Pangasinan. Pinapara ang iba't ibang uri ng sasakyan upang masuri ang ibinubugang usok ng kanilang tambutso. Random checking po ng mga motorized vehicles. I-check po natin ang kanilang mga emission
outputs. Iba ang linya ng degasolinang sasakyan. Iba rin sa mga sasakyan na gumagamit ng krudo. Gamit ang Automotive Emission Analyzer, malalaman kung ang isang sasakyan ay nagbubuga ng higit pa sa normal na dami ng carbon monoxide. Bukod sa emission test, isinabay na rin ng LTO ang pag-check sa iba't ibang dokumento ng mga sasakyan tulad ng OR, CR at lisensya ng mga driver. Sinasabay na rin po namin yung mga Republica 4136 natin, sir. Special loss, sir. Kumbaga, ma-merge natin yung trabaho ng mga business. Yung tinignan sa'yo? Yung lisensya, tapos ORCR. Kompleto naman. Opo. Inisyuhan ng citation ticket ang mga may-ari ng sasakyan na bumagsak sa emission test. Isinasagawa ang Bantay Tambucho program kada quarter ng taon. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dumating na sa The Hague, Netherlands, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia at ang anak nilang si Veronica. Nagtanong ang mag-ina sa detention facility ng International Criminal Court pero hindi agad pinapasok kaya naghintay muna sila. Habang nasa labas ng ICC detention facility, nagpasalamat ang mag-ina sa mga sumusuporta sa kanilang pamilya. Sabi ni Veronica, maayos na kalusugan ang wish niya para sa amang magdiriwang ng ika-80 kaarawan bukas, March 28. Furniture at welding shop sa Urdaneta City nasunog. Nasa 500,000 pisong danyos na itala. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Tinupok ng apoy ang furniture at welding shop sa Barangay Palinais, Urdaneta City, Pangasinan kahapon ng madaling araw. Ayon sa may-ari ng shop na tumanggi ng humarap sa kamera, pasado 1:00 ng madaling araw nang makarinig ng malakas na putok. Nang lumabas, nakita nilang nagliliyab na ang kanyang shop. Rumisponde naman daw agad ang mga bumbero. Ang laman ng furniture shop is mostly wood. Yes, sir. Kahoy at saka yung kanilang ginagamit na mga yung thinner paints, mga pintura, pangkuan. Kaya napakabilis nung na natupok yung kuan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng danyos. Paalala ng BFP, maging alerto sa mga insidente ng sunog, lalo na ngayong nararanasan ng mainit na panahon. Huwag po tayong magsunog ng ating mga basura at saka yung magsunog ng mga damo o yung mga kuwan ng mga palay, ganyan. Kasi po napakabilis niyang kumalat kasi sobrang init ng panahon. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Pagdinig sa fare increase petition ng iba't ibang transport groups, hindi pa umuusad ayon sa One Pangasinan Transport Federation. Tutukan sa report. Ngayong mainit ang panahon, apektado na rin daw ang kita ng mga traditional jeepney drivers sa Mangaldan, Pangasinan. Bukod kasi sa pahirap pang mapuno ng pasahero ang kanilang mga sasakyan dahil mas pinipiling sumakay ng karamihan sa modern jeep ay bawas din ang oras ng kanilang pagbiyahe. Iniiwasan kasi nilang bumiyahe sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dahil na rin sa mainit na panahon. Sa ganitong mga pagkakataon, makatutulong daw sana kung aprobado na ang kanilang hinihiling taas pasahe. Dati pa rin, ma'am, Dati estudyante namin 29, kaya 35 ang regular. Ngayon binaba namin basta magtiyaga ka lang. Kung swerte-swerte lang ang pasada namin, kung mapupuno kuhan lang, ganun lang. Sa pakikipag-ugnayan ng One Pangasinan Transport Federation o PTF sa LTFRB, hindi pa raw umuusad ang pagdinig sa fare increase petition. Tungkol naman sa petition, hindi pa naman nang nadidinig ng LTFRB kasi ang sabi nga ni Chairman Jojo Guadis na hindi stable din yung presyo ng ating krudo. Minsan tataas, minsan bababa. So doon sila nagbabase. Ayon sa OPTF, kung ang kasalukuyang presyuhan ng produktong petrolyo ang magiging basehan ng fare increase, masasabing kaya pa ng transport group sa Pangasinan sa ngayon kung wala pang ipatupad na fare increase.
Kahit papaano raw kasi ay nakatutulong naman ang mga fuel subsidy na ibinibigay ng gobyerno sa mga operator at driver. Pero sakali daw na umabot o lumampas na sa 60 pesos kada litro ang diesel, kailangan na raw kumilos ng gobyerno dahil malaking dagok na ito sa transport sector. Ayon naman sa LTFRB Region 1, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-usap sa iba't ibang transport group sa rehiyon. Wala pa naman tayong naririnig mula sa kooperatiba natin at sa corporation natin dito sa Region 1 on fare hike. So as is muna tayo doon sa pamasahe natin. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Nagsalpukan sa himpapawid ang dalawang Alpha Jets na yan sa gitna ng training exercise ng aerobatics display team ng French Air Force malapit sa isang airbase sa Eastern France. Ayon sa militar, buhay at natagpo ang may malay ang dalawang piloto at isang pasahero ng dalawang jet matapos silang mag-eject. Isa sa kanila ang nagtamo ng multiple injuries. Bumagsak naman ang isang jet at lumiyab. Walang ibang nadamay sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng salpukan ng dalawang jets. Samantala, natutuyo na ang ilang imbaka ng tubig na ginagamit na patubig ng mga magsasaka sa Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Nitong buwan ng Pebrero, mahigit 2 katao ang katumbas ng lalim nito, pero ngayon, nangalahati na lang ang lalim nito. Ayon sa mga magsasaka, baka hanggang Abril na lang ang tubig dahil dito lahat nakadepende ang patubig ng mga pananim na gulay. Hindi na rin umabot ang tubig sa gate valve kaya gumagamit na sila ng water pump. Hinihintay daw na maubos ang tubig para malaliman pa ang hukay. Sa buwan ng Marso, talagang bababa na yan kasi maraming tanim na naani na ngayon. Mga kapuso, ngayong opisyal na ang tag-init. Asahang mas ramdam na ang init sa mga susunod na linggo at buwan. Samantala, huling namataan ng low pressure area mahigit 200 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi ng Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo pero patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Bukod sa LPA, tuloy-tuloy din ang pag-iral ng mainit na easterlies na posibleng magdulot ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, halos buong Northern at Central Luzon ang makararanas ng pagulan. May malalakas sa ulan sa ilang lugar gaya sa Tarlac, Pangasinan at Cordillera. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Daily driver's license application sa LTO Dagupan bumaba dahil sa 10-year validity ng lisensya at pagbubukas ng satellite offices sa Pangasinan. Sudan sa report. Karaniwang lampas sa 100 aplikasyon ng driver's license ang araw-araw na ipinoproseso ng Land Transportation Office o LTO Dagupan City District. Pero sa nakalipas na mga linggo, kapansin-pansin daw ang pagbaba sa bilang ng daily driver's license application. Halos umaabot na lang daw ito sa 70 hanggang 80 applications kada araw. Ayon sa LTO Dagupan City District, epekto ito ng implementasyon ng 10-year driver's license validity. So nabawasan na yung mga pumupunta sa opisina because of that. Effective naman po, ma'am. And we will support every plans and programs of the government. Hindi na ako magre-renew. Hindi ako pabalik-balik dito, ma'am.
Malaking bagay rin ang pagbubukas ng mga satellite office ng LTO sa iba't ibang bahagi ng probinsya, kaya't nababawasan ang bilang ng mga transaksyon sa LTO district offices. Gaya sa LTO Bayambang Extension Office, kung saan pinapayagan na rin ang driver's license examination. Ibig sabihin, pwede na rin dito mag-apply ng driver's license at hindi na kinakailangan bumiyahe pa ng malayo papunta sa mga district offices. Noong nakaraang linggo, matagumpay na naisagawa ang operational test para sa automated theoretical driving examination. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. 2 hanggang 8 buwang buntis na mommies ang binigyan ng special treat ng provincial government ng Pampanga bilang bahagi ng selebrasyon ng 2025 Women's Month. Puno ng impormasyon, inspirasyon at regalo ang programa. Lahat para sa kalusugan at kaligtasan ng mga ina at kanilang mga sanggol. Tinalakay din ang kahalagahan ng prenatal check-up, pagpapasuso, family planning, mental health at pag-iwas sa komplikasyon sa pagbubuntis. Bukod sa makabuluhang impormasyon, nag-uwi rin ang mga soon-to-be mommies ng loot bags na may lamang groceries at vitamins, hygiene kits, bigas, cash assistance at iba pa. Samantala, sinanay ng mga bumbero sa Ilocos Norte ang kakayahan sa mabilis na pagresponde sa sunog. Gamit ang mga fire equipment, nagpaligsahan ng mga ito sa mabilis na pagkilos. Tiniyak ang kaligtasan ng bawat kilos dahil importante ang kaligtasan din ng mga bumbero na taga-apula ng apoy. Ipinakita rin ang kanilang lakas sa paghila ng fire truck kung sakaling magkaaberya. Bahagi ito ng Provincial Fire Olympics kung saan nakilahok ang mga bumbero mula sa lahat ng fire stations, industrial company at barangay firemen sa Ilocos Norte. Panibagong yugto ng buhay ng ating bidang si Lolong ang masasaksihan simula mamayang gabi. Yan ang Lolong Pangil ng Maynila. Mula sa kinagisnan niyang Sitio Tumahan, makikipagsapalaran si Lolong played by Kapuso primetime action hero Ruru Madrid sa syudad. Chika ni Ruru, bagong buhay, mga bagong karakter din ang makakasama niya sa serye. Gaya nila Tessie Tomas, Ketchup Eusebio, Wendell Ramos, Matt Lozano, Yasser Marta at Roel Santiago. Magiging kakampi o kalaban kaya sila ng ating bida? Magkikita pa kaya sila Lolong at sidekick niyang si Dakila? Abangan yan gabi-gabi tuwing 8 p.m. sa GMA Network. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.